Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na ayaw sigurong marinig ni Senator Bato ito, former senator at dating PNP Chief Lacson nagsalita na. So yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction. So bago natin simulan, sa iyong araw, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So mga kanoisi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin magkaagawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, ayaw sigurong marinig ni Senator Bato ito, former senator at dating PNP Chief Lacson nagsalita na. Diyos ko dahil. So again, sa iyong araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC. Start. Ayaw sigurong marinig ni Senator Bato ito. Pero former Senator Lacson, may bad news ni Senator Bato. Pagka Nako. yung Congress is in session, may legislative Actually, bad news naman lahat para kay Bato na eh. Simula nung especially nung nakulong na si FP Duterte. legislative immunity, pero limitado. Pwede ka talaga mag-seek refuge at hindi ka pwedeng arestuhin kasi nga mayroong immunity. Pero kung mahigit 6 na taon ang parusa at wala naman session tulad ngayon, naka-recess, paano ka mag-seek ng refuge sa Senate? Congress is not in session. So may limitasyon. Nako. But ang Actually, di rin tayo pwedeng magkumpiyansa mina kasi what if yung sinasabi ni Bato na is bait niya lang yun, na hindi siya mapag-isipan na may other plan pala siya na pagtataguan, 'di ba? Kasi bakit parang revealing naman masyado, 'di ba, na sabihin ni Bato na doon ako sa Senate magtatago. Kayong yun nga, I think alam niya naman siguro na limited lang yung pwedeng paghawak sa kanya ng Senado, especially if in session or not more than 6 years yung punishment. 'Di ba? kinukot ko lang kung ano yung nakasaad sa batas na extent or yung tama extent ng aming ng legislative immunity ni Senator Bato de la Rosa if and when it comes to that. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Bakit hindi mo iniisip yan dati? Na time will come, pwede mong pagbayaran yung mga pinagkagagawa nyo. Kasi kahit sabihin niyo na ang plano nyo lang naman, ang balak nyo lang naman is, pag chuchugiin yung mga dik-as na yan kasi perwisyo sila sa Pilipinas, is meron pa rin talaga kayong pananagutan. Dati minakmak nyo yung human rights. Kaso wala na kayo sa pwesto eh. Dapat iniisip nyo yan na, time will come, wala na kami sa pwesto. So yung mga pinaggagawa namin ngayon, sisingilin talaga kami after ng term namin. Tapos ngayon biglang, takot ako mahuli kasi kawawa yung apo. Kasalanan mo rin naman yan ah. Di ba? Ika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Senator Bato de la Rosa is now considering hiding from arresting officers once a warrant of arrest from the International Criminal Court against him is issued. De la Rosa Diyos explained ko. his statement, saying that if justice can't be found in the country, then why would he surrender? Ay, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? As I said, I will cross the bridge when I get there. Bato, Jesus, siguro naman men, if ever dito talaga imbestigahan yung mga taong yan, I think hindi naman siguro magpapakita yung mga yan. Di ba? Si Harry Roque nga, hindi nga nagpakita eh. Sa Pogo pa nga lang yun eh. Di ba? Hindi naman sing bigat yung kasalanan ni Roque sa inyo. Ay, hindi. Yung sa Pogo pala, may mga torturing pala yun. So I think medyo mabigat yun. Si Harry Roque nga, hindi nyo nga ma-advise-advisean eh. Di ba? Dapat in-advisean nyo si Harry Roque na, Harry Roque, sumuko ka. Kasi mabuti ka pa. Dito ka sa Pilipinas lilitisin. Not like us, nasa ICC sa ibang bansa. Hindi nyo nga ma-advise eh. Si Kibuloy, di ba dito kakasuhan si Kibuloy? Dito nililitis pero ayaw nyo pa rin siyang isuko sa otoridad. Di ba? Tapos ngayon may pasabi-sabi pa kayo na haharapin, gusto nyo na dito kayo litisin sa Pilipinas. As if naman nahaharapin nyo. Di ba? Pabor lang yan si Senator Bato ngayon kasi senador pa siya. Tapos magre-re-elect pa. Pero if ever hindi manalo si Bato this coming election, do you think haharap yan? Haharap yan sa korte ng Pilipinas? Baka nga magtago pa rin yan eh. Pwede naman nilang gawing, yung excuse lang na parang, hindi talaga ako papayag dyan kasi sa ibang bansa. Di ba?
Pero kapag ka dito na, di din natin sure kung haharapin talaga nila. Sasabihin nyo naman na imposibleng pinatunayan na nga nila, di ba, na nagbabago din sila ng statement nila. Kasi dati naman, sinabi ni Senator Bato, okay, willing akong harapin yung ICC na yan. Pero ngayon, na nandiyan na yung ICC, naharap ba nila? Di ba? So, hindi din natin pwedeng pagkatiwalaan yung sinasabi nila na mas gusto nila na dito sa loob ng Pilipinas lilitisin. Kasi di natin alam if ever dito na sa Pilipinas lilitisin yan, i-invite na yan. Wala na, magtatago na rin yan. Bakit si Bantag ba? Si Teves ba? Si Rocky? Hinarap ba nila yung mga ano nila dito sa Pilipinas? Hindi naman, di ba? Says... Bato. Alam mo ba na may nagpabalak na magtago si Senator Bato mula sa posibleng pag-aaresto? Pero bago ka mag-isip na normal lang ito sa politika, huwag muna tayo magtaka. Dahil may isang balita na siguradong ayaw mong marinig mula kay dating Senator Ping Lacson. Pero bago Ano natin yan? ito ipunyag, hayaan mong tanungin kita, kailan ka ba naging huling na-excite sa isang balitang may kinalaman sa ICC? Oo, ay Kailan ka ba huling na-excite sa isang balitang may kinalaman sa ICC? Ewan ko kung bakit excited. ICC, ang International Criminal Court. Aaminin natin, masyadong mainit ang mga balita ngayon at hindi rin ako nagtataka kung ang mga salitang pag-aresto at drug war ay nandoon sa iyong isip. Dahil dito, nagbalik tanaw si Lacson sa mga hakbang ni De La Rosa, ang dating top cop na nanguna sa malupit na drug war ng Administrasyong Duterte. Ngunit may pagdududa si Lacson tungkol sa mga plano ni De La Rosa. Huwag kang bibitaw dahil sa susunod na mga linya, iisa-isahin natin kung bakit si Lacson ay may malasakit na opinyon ukol kay Bato. Huwag Okay. magtago, Senator Bato. Pero bakit nga ba hindi dapat magtago si Senator Bato? Dito papasok ang matalim na obserbasyon ni Lacson. Ayon sa kanya, hindi pwedeng basta-basta lang na magsanib puwersa sa Senado upang makaiwas sa arrest warrant. Bakit? Sapagkat kung walang sesyon ng Kongreso, hindi mo matatakasan ang pananagutan mo at doon magsisimula ang problema. Iyan ang tanong ni Lacson. Pero parang nabigyan na tuloy ng hint si Bato. Kasi for me talaga, hindi siya for me. Parang may nakukutaban tayo. Or parang what if, di ba? What if front niya lang yan na parang doon siya magtatago sa Senate pero hindi pala. May iba na pala siyang plan. Di ba? Tatanong lang. Paano ka maghahanap ng silungan sa Senado kung walang sesyon? Lacson, himself, in his own experience, knows the feeling of being hunted, but he insists it will only imprison you further in a cage of your own making. Pero teka lang, may bago tayong ididetalye tungkol sa constitutional immunity na sinasabi nila. Nais nating ipaliwanag na kahit na may immunity ang mga miyembro ng Kongreso, may mga kondisyon ito at hindi basta-basta ang proseso. Pag natapos ang sesyon, may mga eksaktong pag-aresto na pwedeng mangyari, lalo na kapag mga international case na tulad ng ICC. Ano ba talaga ang mangyayari? Si Senator Bato ba ay magtatagumpay sa plano niya magtago? Hindi ito isang Actually, medyo mapapatagal siguro. Pero kung si Torre naman yung maghahanap, si Torre yung taya. 'Di ba? Baka sasakit na naman yung puso ng mga DDS kasi hindi naman nila magustuhan na yung way naman na pagkatakip kay Bato. Anak ng dating imbes na sisihin nila yung mga nasa kampo nila na nagtago ng tago. 'Di ba? Ang sinisisi pa nila yung humuhuli. 'Di ba dapat sisihin nila, ikaw kasi nagtatago ka kasi. 'Di ba? Pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Kung hinarap mo sana yan, kung sumuko ka na lang sana voluntarily, hindi ka naman na masasaktan. 'Di ba? tanong dahil kung mangyayari ang pag-aresto, ang ICC na mismo ang makikialam. Malaki ang implikasyon ng international arrest. Hindi ito biro. Hindi gaya ng ordinaryong kaso na pwedeng ilihing sa loob ng bansa. Hindi ba't nakakabahala ito? Si Senator De La Rosa, na dati nang nakatagpo ng kontrobersiya sa drug war, ay nakahandang magtago sa kabila ng mga pagkakaugnay sa mga pagpatay at human rights violations. Si Lacson, na personal na naranasan ng mga pagsubok, ay nagsabi sa publiko na hindi masaya ang magtago. Hindi naman enough sa kanila yan. Hindi nga naman masaya talaga magtago. Pero kung kasi sila sobrang taas kasi ng pride nila 'Di ba? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga Huwag lang natin pinaka-controversy ng konti ng ating Pangudiyos ay pinamimigay na namin ng kaibigan ang napaka-importanteng libro ito. Bakit nga ba nagiging usapin ito? Dahil si De La Rosa ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Siya ay dating police chief at ngayon ay senador. Nasa kanya Tama. ang kapangyarihan. Ngunit ang mga tanong na tulad nito ay nagsisilbing hamon sa kanyang political future. Ngunit may isang tanong na mas matimbang. Sino ang unang magbabayad ng presyo? Si De La Rosa ba?
Wala na, syempre, yung tatay nila, si FPRRD. o ang mga nakataya sa laban na ito. Dito papasok ang sagot ni Lacson. Si Lacson na nagtangkang muling makabalik sa Senado ay nagsasabing may kabigatan ang mga aksyon ni Bato at hindi niya dapat tanggapin ang takot na magtago. Pagharap sa mga paglabag ay mas makatarungan kaysa magsanib pwersa sa pagtatago sa mga kakampi. Sa huli kaibigan, ano kayang mangyayari kay Senator Bato? Syempre, masasakote din. Kasi hindi naman sila habang buhay makakapagtago eh. Unless, or ano na lang siguro if ever, pang ibang bansa itong mga to. Pero buti na lang, medyo ganyan din yung ano natin sa Interpol, ano. Kaya nung kay Alice Go, nahuli pa rin. Grabe talaga yung kay Alice Go, ano. Kahit na ano na siya, iniimbestigahan na siya. Grabe, nakapunta pa talaga ng ibang bansa. Anak ng teteng. Habang tumatakbo si Lacson at si De La Rosa sa kanilang mga kampanya, isa lang ang maliwanag. Ang bawat hakbang na gagawin ni De La Rosa ay magiging malaking balita sa darating na mga linggo. Huwag mag-alala dahil kahit may planong pagtatago, ang publiko at mga eksperto ay patuloy na nagmamasid sa mga susunod na hakbang na gagawin ni Senator Bato. Kaya maging mapanuri, huwag palampasin ang mga susunod na kaganapan. May mga malalaking balita pa na darating. Nagdrama talaga si Bato nung ano At marahil ay ikaw mismo ang unang makakaalam. So ano sa tingin mo kaibigan? Patagilid na ba si Senator Bato o mayroon pa siyang aasahan sa Senado? Wala na Hanggang sa yan. ugat. Mateo, Tagilid na talaga yan. Ang ano na lang sa kanila is, yung pride na lang talaga nila. Na parang pinapatagal pa nila yung pagsuko. Ewan ko ba kung ano yung nakukuha nila sa matagal na pagsuko nila. Still, mahuhuli lang din naman sila. Like, wala lang din. Sila lang din mismo talaga or pinapahirapan lang talaga mismo nila yung mga sarili nila. 'Di ba? 5 verses 17 to 19. Huwag ninyong akalain na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ko nilalayong pawalang bisa, kundi ito pa rin. Tandaan ninyo, hanggang sa maglaho ang langit at lupa, hindi mawawala ni isang tuldok o kudlit ng kautusan hanggat hindi natutupad ang lahat ng ito. Kahit sino mang magpawalang bisa sa isa sa pinakamaliit na utos na ito at magturo ng ganito sa mga tao ay tatawaging maliit sa karya ng langit. Ngunit ang sino mang gumawa at magturo ng mga utos na ito ay tatawaging dakila sa karya ng langit. Sa ating buhay kaibigan, hindi maiwasan ang mga pagkakataon ng hamon at pagsubok na maaaring magdulot sa atin ng takot o pangangailangan na magtago sa mga responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, ang utos ng ating Panginoon Jesus ay nagbibigay liwanag at gabay sa ating buhay. Hindi tayo tinawag upang magtago. Kaso lang, wala hindi pa nila nakikita yan eh. Or siguro, ganun sila ka-aware na sobrang laki nga ng kasalanan nila. 'Di ba? Na baka nga naman maparasuhan sila ng panghabang buhay. 'Di ba? So in short, kaya sila nagtatago kasi aware sila sa kung gaano kabigat yung mga kasalanan nila. 'Di ba? Yan kasi. Mula sa mga pagsubok, kundi upang magpatuloy sa paggawa ng tama sa ilalim ng kanyang mga kautusan. Ang 10 utos kaibigan ng ating Panginoon Diyos ay isang pamana ng kanyang pag-ibig at katarungan. Ang mga utos ay hindi nakakulong sa isang tiyak na panahon o lugar na ito'y sinasabi nilang para lang sa Israel. Ito ay para sa lahat ng tao, para sa lahat ng panahon. Sa kabila ng anumang sitwasyon, ang kautusan ng ating Panginoon Diyos ay hindi nagbabago at patuloy natin tinatanggap upang magbigay gabay sa ating mga buhay sa mga pagsubok na kinaharapan ng katulad ni Senator Bato at ng iba pang mga tao na maaaring makaramdam ng takot. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtanggap ng kautusan ng ating Panginoon Diyos, ang kautusan ng ating Panginoon Kristo, sa pagsunod sa kanyang mga utos at hindi sa pagtakas sa mga responsibilidad. Kaibigan, sa pagtahak natin sa landas ng buhay, alalahanin natin na ang ating Panginoon Jesus ang pinakamalagang Sobrang drama talaga ni Bato, no? Umiiyak eh. guru na nagbibigay Okay, ng yeah. utos ng pagmamahal at katapatan na nag-aanyaya sa atin na sundin ang kanyang pataas. Tapos ang cute ng yung mga poster or yung may mukha niya na parang lollipop eh. Upang magtagumpay sa buhay na walang takot, kundi may tapang sa paggawa ng tama. Huwag nating hayaan kaibigan na matabunan tayo ng takot o pangarap ng pagtakas. Bagkus, magpatuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon Jesus at sundin ang kanyang mga utos na magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan at tagumpay sa Kanya. Tama. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Yun. So, yun. Hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kayo sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin sa iyong araw. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoisis, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun na yun. Yun na yung some kind mensahe ni dating
PNP chief din na si Lacson, former Senator Lacson din, na parang yun nga, hindi mo siya habang buhay na mapagtataguan talaga kung sa Senado ka lang. 'Di ba? Kung iisipin ko nga, if ever ako si Bato, hindi ko isusugal sa Senado. 'Di ba? Pero yun nga, ang labas kasi diyan, magiging pugante na siya. Pugante ba? Pugante ba yung term if ever nagtatago ka? Hindi eh. Or maybe, correct me if I'm wrong. Magiging siya, magiging wanted siya. Which is, grabe yun. 'Di ba? Sobrang binild up mo ng husto yung pagiging pulis mo. 'Di ba? Naging PNP chief ka pa. Tapos biglang magiging wanted ka lang din. Kung ako kay Batumin, susuko na lang ako. 'Di ba? At least may may pride pa yan. May prinsipyo. May dangal. Siguro dangal. 'Di ba? Isuko niya na lang kaysa madungisan pa yung pagiging former PNP chief niya, 'di ba? Sayang eh. Sayang yung mga achievement niya sa PNP chief. Well, hindi lahat mag-agree na yung achievement ni Senator Bato sa pagiging pulis niya is solid, kasi yung iba din hindi din nila gugustuhan kung yun nga dinaan lang din sa mga some kind war on drugs or ginamit lang din sa kalokohan yung di ba? Hindi siya kalokohan. Ginagamit lang siya sa sobrang strict na pamamaraan, 'di ba? Na yun nga yung war on drugs na pwedeng madamay din yung mga inosente. Tapos yun nga, isa din kasi sa factor doon is yung naglagay din kasi sila ng ng reward money. Though allegedly pa lang yun, or pa lang siya, hindi pa talaga siya totally napatunayan. Pero yun nga, if ever totoo yun na may reward money, sobrang laki talaga ng nila. Sobrang laki ng pananagutan nila. Kaya nga kung iisipin mo rin, possible din, di ba? Na kaya hindi nila kayang harapin yung mga ibinahabot to sa kanila kasi aware din sila sa kung gaano kalaki yung pagbabayaran nila. Like, yun nga, for example, si Harry Roque, di ba? Na nasa ibang bansa na, ayaw nang umuwi. Sa Pogo pa nga lang yun eh. Di ba? Pogo pa lang, hindi maharap-harap. What more na lang kung yung kay Roque, ICC type din yun. Na parang nakikisali siya sa war on drugs. Buti na lang talaga. Sa Pogo lang siya. Pero at the same time, sayang kasi hindi siya basta-basta masasakote. Or sadyang nautakan lang ni Harry Roque, di ba? Yung kay Senator Bato naman, yun nga, parang medyo talaga, duda ako doon sa doon siya magtatago sa Senado. I think hindi siya magtatago sa Senado. Baka front niya lang yan, di ba? Panglin lang na parang, okay, sa Senado ako magtatago, pero ang totoo hindi pala. Sa ibang lugar pala siya magtatago. Di ba? Dapat yan din yung minomonitor na talaga eh. Di ba? Dapat minomonitor na talaga si Bato. And I know for sure kasi, magiging madrama na naman yung pagkakahuli sa kanya. Yung kay Kibuloy, sobrang drama ng pagkakahuli, di ba? Yung kay FPRRD, madrama din. And yung kay Bato, I think madrama din yan. Kay Harry Roque, madrama din yan. Sobrang hilig nila sa drama. It's just, hindi na nga lang ganun ka-solid yung suporta. Not like before na parang grabe talaga yung suporta. Ngayon kasi, yung mga pagka-aresto kasi sa kanila, may mga basihan naman. Di ba? May mga ebidensya naman. Like for example, yung kay FPRRD. Kung wala namang basihan yun, walang warrant, hindi naman basta-basta mapupull out yun eh. Di ba? And I think siguro kaya sa pilitan nilang pinull out yun nung time na yun. Kasi isipin nyo if ever hindi nag-success yung pagkakahuli kay FPRRD nung time na yun sa airport. Do you think masisilayan pa ng ICC or ng kapulisan si FPRRD? Wala na, magtatago na yun. 'Di ba? Magagaya na yun kay Bantag, Roque, Teves. 'Di ba? It's just naunahan lang talaga sila. Nautakan sila ni Torre. So ang sa atin lang talaga dito, if ever matapos tong term ni PBBM, tapos iimbestigahan yan si Torre about sa pagkaka-arestos kay FPRRD. Sana makayanan niya, or sana hindi niya takbuhan din. Kasi kung if ever takbuhan niya rin pulol. If ever takbuhan niya rin yan, edi wala na. Hindi natin si Roque na
sobrang bilib pa namin sa'yo, di ba? So sana wag gayahin ni General Torre yung ginawa ngayon ni Senator Batuano na, saka lang matapang kapag ka nasa pwesto. Tapos kapag singilan time na biglang magtatago, di ba? Pero I think hindi naman magtatago talaga si General Torre, men. Yan na lang din yung abangan talaga natin. So, again, hanggang dito na lang muna sa iyong araw. And then, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.